There are millions of gun owners in the Philippines. Million po yan. I don't have the exact number. Okay, ang registered firearms natin. Pero ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari doon sa Tacloban, na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, walang kriminal. Ako po ay naniniwala na sa lahat na may-ari ng baril, may kaakibang responsibilidad kung paano alagaan to. Dapat to ay nakasafe, dapat to ay under lock and key, at dapat to 100% of the time, ang responsible ay yung gun owner. Maraming advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner tukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse, tas nakasagasa ng isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to. In this case, ginamit ng estudyante. In case 1, the firearm used was a service pistol of a police officer. That ang charge lang ay malversation. Walang criminal liability ayon sa batas. Pero para sa akin, dapat meron. Kung ikaw ay matapang, kung ikaw ay gusto, hindi matapang, kung ikaw ay may hilig sa baril, o ikaw ay may service firearm, dapat itago yan. Dapat walang nakakahawak na iba. In the other case, security guard. Nakalagay rin doon yung baril. Yung dalawang bata, 2 araw nilang pinlano to at alam nila kung saan kukuha ng baril. I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms, and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners or gun operators. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Kailangan may liability ang mga taong to. Kailangan may criminal liability yung mga taong ito. Kailangan lahat na may-ari ng baril, lahat na merong lisensyang humawak ng baril, ay responsable sa kanilang pag-handle ng kanilang mga kagamitan. Ito ay maraming pwedeng malubhang mangyayari. Now, having said that, I believe also that games espousing violence like gore box should be permanently banned from the Philippines. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the government, that the Congress also should study the matter kung paano mapigilan to. Questions? Thank you very much, sir. And we are now ready to accept questions from the media. From UNTV, Ms. Leia Ilagan. Morning, Sec. Sir, upon verification, yun po bang Jasmine ay doon nag-aaral? Yes, doon siya nag-aaral. Sir, background niya, nag-aano din ba siya? 14 Naglalaro years. ng Oo, online? 14 years old, bigla na lang nag-post ng ganun. Pero mukhang may issues sila ng parents niya. So, hindi pa kompleto eh. Kasi nangyari to alas 11 ng gabi bago siya nakuha. So, we're still debriefing her kung ano talaga ang intent niya. Again, ito ang infirmity ng Juvenile Justice Act. Nakita nyo yung mga bata, nag-usap, ay, walang mangyayari sa akin kasi 14 years old lang ako. Pwede ako.
napansin rin na ng mga kapulisan na ginagamit ng mga drug lords na courier ang mga 14-year-olds. Sila ang ginagamit para walang charge. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. And I cannot, hindi naman ako tagasulat ng batas, ako itutulong lang para maisulat ang batas na to at maibago. Sir, kung hihingan kayo ng rekomendasyon, anong age dapat ang I will have to work with them. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya matcha-charge. Kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril na marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Okay? Thank you. Mr. June Veneracion from GMA. Nung araw nung Miss Pingon. Oo. Again, salamat kay Senator Bam Aquino. Siya ang nagbigay linaw sa akin, tumawag sa akin, at sabi ko, I will be on it right away. Alas 8 niya tinawag sa akin, alas 11 na puntahan na yung bata. Nahanap na namin. Again, tumawag kayo sa 911. Kung may naririnig kayo na any threat, kung makita kayo na conversation sa Facebook, tumawag kayo kagad sa 911. Yun nangyari sa Tacloban is nobody's fault except the children's, except the 14-year-old and the 15-year-old, and the owners and registered operator of the firearms. Wala naman may gusto mangyari yan. Hindi pwede sisihin ng pulis kasi andodong kami sa labas, ang mga pulis ay nasa labas. Pero hindi naman nila pwede kapkapin ng bawat pumapasok na estudyante. Hindi nila pwede buksan ang bag. Hindi rin pwede sisihin ng teacher. Dahil kung ang teacher naman ay sa 2,800 na estudyante, ay paano niya malalaman na may baril? Pero I think it should be a collective responsibility ng buong eskwelahan na kung may bullying, ay i-report kagad sa principal. Again, I believe the collective responsibility ng buong community yan na kung may bullying, i-report kagad sa principal. Yung 14 years old, yes, wala. That's right. Tingin namin, gusto gumawa ng copycat. Gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay, ginawa dun. Kaya ko rin to. Please, use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo of any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kagad sa 911. 911 works. Within 5 minutes, dumating ang first responders. Sa lahat naman nangyayari yan, let us be the first responders in this. Call 911.